Ayan, so good morning everyone. Ayan, so pag-usapan natin kung ano nga ba ang latest update no sa New Sitaw Corporation. Okay? So kahapon po July 1, 2026 ay nag-refile po no ang isa sa ating mga kasamahan no sa RTC no Regional Trial Court. Hindi ko na lamang po babanggitin kung saan po ito dahil po doon sa pera na naipit sa New Sitaw Corporation. Okay? Tayo po ay nagpunta naman sa isa ring RTC pero hindi na po sa Taguig Regional Trial Court. Yung unang kaso po na i-file namin, that's criminal case, swindling, estafa, ay i-file namin po sa Taguig Regional Trial Court. Unfortunately, na dismiss po ito dahil sa kakulangan ng ebidensya. Okay? At ito po yung pag-uusapan natin ngayon, kakulangan ng ebidensya. So, nagmuni-muni ako, nagkaroon ako ng realization after kong mabasa yung desisyon ng Taguig Regional Trial Court. The case was dismissed because lack of evidences. No? Wala pong matibay na ebidensya laban sa New Sitaw Corporation. And kaya po kahapon, nagkaroon po uli ng chance na yung isa sa ating mga kasamahan ay nag-refile po ng kaso. Okay? So, balikan natin yung nakaraan. October 4, 2022, nang maitatag at maumpisahan ang operasyon ng sitaw sa Pilipinas. Na i-register po ito sa SEC October 4, 2022 sa pangalang Information Technology o PC. Okay? Nalaman ko ang tungkol sa sitaw December. But then again, hindi tayo nag-member kaagad. Bagkos ay nanood tayo ng mga video sa Facebook, sa YouTube tungkol sa sitaw sa isa sa mga miyembro po nito. Isa sa mga naunang miyembro ng sitaw. Pinanood lang natin. March 2023, pinalitan na po ang pangalan sa pangalang New Sitaw Corporation under po sa leadership ng kanilang corporate lawyer na si Attorney Benjamin Magadia. July 17, ito po yung time na naglagay tayo ng pera. At ito po yung pera na withdraw ko no when I canceled my plan sa St. Peter's. Ayan. So sa St. Peter's po, ay hindi ko pala kinancel, niloan ko po no. Nag-loan ako sa St. Peter's at ito po yung ginamit ko sa pag-uumpisa sa New Sitaw Corporation. So from July 17 hanggang May 2024, no? July 17, 2023 up to May 2024, wala po akong na-experience na kahit anong masama sa New Sitaw Corporation. Every month, hanggang umabot po ng every week, ay nakakapag-withdraw po tayo. Dahil dati, every month, dahil maliliit lang yung kinikita natin. Pero after 2 months, hindi na po basta-basta yung kinikita natin. Kaya halos araw-araw, linggo-linggo, nagwi-withdraw po tayo. And mula po nang maging member ako hanggang May of 2024, wala po akong na-experience na hindi naka-withdraw, na hindi nakuha yung pera sa New Sitaw Corporation. So every time na nag-i-initiate ako ng withdrawal, wala akong na-encounter na any problem. And the same with all other members of Sitaw. Wala rin po silang na-experience na kahit anong hindi tama, hindi maganda sa New Sitaw Corporation. Lahat po ng kanilang mga withdrawals ay natatanggap po nila. Natatanggap po namin lahat ng aming mga withdrawals.
Nagkaroon po ng revocation order ang SEC Mayo. So to cut the story, second week or third week, tuluyang nawala ang New Sitaw Corporation, bit-bit ang estimated amount of 18 billion pesos. 18 billion po yung perang naipit sa New Sitaw Corporation na hindi po na-withdraw ng mga miyembro nito. Ang trigger kung bakit nagsara ang SEC, ang trigger kung bakit hindi namin na-withdraw ang pera namin ay ang revocation order na inilabas ng Securities and Exchange Commission. So therefore, ilagay ninyo yung katayuan ninyo sa prosecutor. Ilagay ninyo yung katayuan ninyo sa mga kawani ng NBI or DILG. Okay? Kung kayo yung NBI, tatanungin ninyo yung mga tao, na-scam ba kayo ng New Sitaw Corporation? How can you prove? How do you prove na scam o na-scam kayo ng sitaw? Ano po yung isasagot ninyo? Di ba wala kayong maisagot? Kasi never tayong na-scam ng sitaw. So ang trigger lang kaya hindi natin na-withdraw, it's because the Securities and Exchange Commission released a revocation order laban sa New Sitaw Corporation. So kung wala po yung order na yan, tuloy-tuloy ang operasyon ng New Sitaw Corporation. Tuloy-tuloy. So, itong realization na ito kasi nakikita ko sa mga kaso na ating nakikita, naririnig at syempre doon sa experience natin while kumukuha tayo ng law. Prior to Secretary Boying Rimulya, noong siya po ay nasa DOJ, ang requirements lamang po para mag-proceed yung kaso ay probable cause. There must be a probable cause para magtuloy yung kaso. Kaya lang, ang opinion dito, ang posisyon dito ni Secretary Rimulya that time, masyadong na-overuse ang ating justice system. Ang nangyayari, kung sino-sino na lamang yung pinafailan ng kaso, no? Kung sino-sino na lamang yung pinafailan ng kaso, na ang nagiging dahilan, dumarami yung hawak na kaso ng mga prosecutors. No, dumarami yung kanilang trabaho. At yung disposition ng cases ay bumababa. Hindi dapat ganun. So binago po niya yung requirements to proceed in a criminal case. Binago po niya from probable cause to become certainty of conviction. Meaning to say, there must be certainty of conviction. Sigurado ka dapat na mayroong conviction na mangyayari. Tinutulan ito ng ilan sa mga prosecutor. Bakit? Kasi trabaho po nila yan. Trabaho po nila yan sa case build-up. Ayan. Trabaho po nila yan sa case build-up. Palalakasin nila, hahanapan nila ng matinding ebidensya, matinding pruweba yung isang kaso na ipinail. Pag-aaralan nilang mabuti. Nandyan po ang mga legal researches and so on so forth. Kakalkalin nila ang social media, ang pinakailalim na sources ng isang complaint. At dito nila i-identify, i-assess if there is certainty of conviction. Okay? If there is certainty of conviction. And so, na-dismiss yung unang kaso namin. And I realize, meron ba kaming certainty of conviction? Paano namin mapuprove na yung sitaw ay in-scam ako, for example, on my personal part? Paano mo nasabi o paano ko masasabi na in-scam ako ng sitaw? Gayong mula nang maging member ako noong July 17 hanggang May,
ay kumikita ako, nakakapag-withdraw ako. Naipit lamang yung pera ko from the time na naglabas ng revocation order ang Securities and Exchange Commission. So, ibig sabihin, ang trigger kaya hindi na po nag-operate ang sitaw. Ang trigger kaya nagsara ang sitaw. Ang trigger kaya hindi natin na-withdraw ang pera natin sa sitaw. It's because the Securities and Exchange Commission released a revocation order. Sila ang dahilan kung bakit nagsara ang New Sitaw Corporation. Siyempre, dahil nagsara, paano tayo ngayon kikita? O paano natin makukuha yung pera natin? Gayong kapag nagsara na po yung platform, kasi sinabihan sila na hindi na dapat mag-operate. Dapat itigil ang operasyon dahil hindi na sila register. So, kung ganun po ang order ng ng SEC sa sitaw, magsasara yung app. Isasara nila yung app. Kasama na po dyan yung mga integration sa bangko. Hindi nagagana. Kahit pindutin pa ng management, ng finance, ng IT, i-bypass yung proseso, pindutin niya yung bangko, release the money. Hindi na po ito gagana. Kasi you shut down the website. Dahil sa utos ng SEC. Huwag na kayong mag-operate. Okay? So, ang trigger nasa SEC. Okay, given. Sabi ng SEC, nagbebenta sila ng securities. And they're doing misrepresentation sa kanilang negosyo. Okay, fine. Labag ito sa Securities Regulation Code. Labag ito. Pero ang hinahanap ko, ano yung seguridad natin na makukuha yung pera doon sa sitaw. Dapat protektado tayo ng SEC pagdating sa bagay na yan. Bakit? Kasi nasa kanila ang Anti-Money Laundering Council na kung saan pwede nilang i-order ang bangko na i-freeze yung asset right there and then ng New Sitaw Corporation. Pwede nilang i-freeze lahat ng pera, ari-arian o kung anumang mga gamit ng Sitaw Corporation. Ang sagot po ng SEC, nang mag-release kami ng revocation order, hindi ibig sabihin hindi na pwedeng gumalaw o kumilos ang New Sitaw Corporation. Pwede nilang gawin ay isole yung pera ninyo while na-revoke yung lisensya nila. So tatanungin ko po kayo, sinong tanga, sinong gago yung isosole yung pera gayong sinara na sila? Diba? Kahit siguro po yung pinakabanal na tao makakaisip ng kademonyuhan pag ganun. Bakit? Ang ganda-ganda ng trabaho, ang ganda-ganda ng ibinibigay kong trabaho sa mga Pilipino, ipapasara ninyo? Wag na. Hindi ko na isosole yung pera. Sagutin mo yan. Obligasyon mo yan. Ganon ang naiisip kong mindset, no? And thinking ng New Sitaw Corporation at that time, no? And so, ang ine-expect ko from the SEC, since sila po yung regulatory body, and they found out na merong misrepresentation at ang sitaw ay nagbebenta ng mga securities na labag sa Securities and Regulations Code, dapat protektado nila tayo. Dapat hinawakan nila yung pera ng New Sitaw Corporation. They hold the bank. So, ngayon ay nabalitaan ko few months ago
that the case was already in the hands of the Department of Justice and NBI. At ito ay dahil sa kasong isinampa ng Securities and Exchange Commission. Okay? Iniakyat ng SEC sa DOJ yung ating kaso laban sa New Sitaw Corporation. And then suddenly, nakatanggap ako ng email from the SEC. Ang sabi, baka mayroon daw akong ebidensya laban sa New Sitaw Corporation. Ibinigay ko lahat ng meron kaming ebidensya. Yung ebidensya na sinubmit namin sa Taguig Regional Trial Court is the same evidence na pinorward namin sa SEC. And hanggang ngayon, walang development, walang pag-usad yung kaso. So, upon my realization, naiisip ko, paano uusad, paano makukulong yung mga miyembro ng New Sitaw Corporation, gayong wala namang nangyaring irregularities during the whole operation ng company. From July 17, 2023 up to May of 2024, personally, nakakapag-withdraw naman ako. So never akong kumita sa sitaw na hindi ko na-withdraw yung aking kinita. Lahat yan nakita ko. Meron pa nga po akong mga dashboard na ginawa na talaga namang nagpapalaki ng ating kinikita. Kompleto po yung ating dashboard. So, kung ako po ay tatanungin ng NBI and DOJ, paano mo nasabi na in-scam ka ng sitaw para magtuloy yung kaso laban sa kanila? Wala. Wala tayong masasabi. Bakit? Personally hindi ko masasabi ngayon. Hindi ko masasabi na in-scam ako ng sitaw because hindi naman talaga ako na-scam until such time na maglabas ng revocation order ang SEC. That's the time na hindi natin na-withdraw yung ating pera. And therefore, ang nakikita ko dito, merong lapses sa SEC na dapat sila ay naging maagap. Dapat sila ay naging accountable. Dapat sila ay naging responsable at nasa isip dapat nila na maisauli. Yan dapat yung goal nila eh. Dapat maisauli yung perang naipit. So given, naglabas sila ng revocation order at since sila yung regulatory body, alam nila yan, kung may nilabag man ang New Sitaw Corporation, wala na tayong pakialam doon. Hindi na natin yung sakop. No? Kung may nilabag, gumawa sila ng paraan. Ipasara nila, which is tama. Mag-release sila ng revocation order, which is tama. But then, nasaan yung word na security? Seguridad ng mga miyembro ng kumpanya na ipinasara mo. Dapat, right there and then, upon the release of the order, naka-freeze na yung pera. Dapat naka-freeze na sa lahat ng mga bangko ng New Sitaw Corporation. So, ngayon, guys, kung ako po yung tatanungin, yes, July 2, baka mamaya magpa-file po ng, magre-refile po ng kaso yung isa sa ating mga kasamahan. Ako po ay nag-refile na po last month. Oo, last month na, isang buwan na din. Ay, hindi, 2 weeks. So, nag-file na rin po tayo, refile. Pero this time, yung second na complaint ko is, kumbaga personal experience ko na.
I do not talk about the experience of the other. Personal experience ko na po ito, yung aking ipinail. Na ang purpose is to recover my money, to recover the fund na naipit po. So siguro, sa mga lawmakers natin ngayon na nanonood o kung nanonood po kayo, baka naman pwede po ninyong reviewin ang mandate ng Securities and Exchange Commission. Huwag lang magtapos doon sa paglalabas ng revocation order. Dapat dagdagan nyo sila ng kanilang trabaho, which is the security. Isipin nila yung seguridad ng mga taong maiipit kapag nag-order po sila ng pagsara ng isang kumpanya. They should be held accountable kapag may perang hindi po nabawi yung mga miyembro ng kumpanya. Kasi ang nangyayari, basta na lang sila mag-o-order ng closure ng isang kumpanya. No? Ganun na lamang yung ginagawa nila eh. Kasi kapag ganyan guys, maaabuso yung pagpa-file ng kaso sa SEC. Yes, may mga whistleblowers, may mga maninira sa bawat negosyo. No? Kasama yan eh. May mga maninira sa bawat negosyo. Pero kung yung mga naninira sa bawat negosyo na hindi naman sila na-scam ng New Sitaw Corporation, ay pakikinggan mo. How can you use that as an evidence that the New Sitaw Corporation is a scam? Pwede bang gamitin yan ng SEC bilang ebidensya para makonvict yung mga incorporators ng Sitaw? Halimbawa si Archie Lim, nagreklamo, itong New Sitaw Corporation hindi ito legal na business, scam itong business na ito. Susulat-sulat siya sa SEC, ito yung napansin ko, hindi ganito yung ganito, hindi ganyan yung ganito ganyan. Ito naman tong SEC, bobo, pakikinggan si Archie Lim na hindi naman na-scam, dahil hindi naman miyembro, anong ebidensya ang sasabihin mo ngayon sa DOJ? Ngayon hihingi-hingi ka sa amin ng ebidensya na na-scam kami ng Sitaw. Ibig sabihin, nakinig kayo doon sa mga whistleblowers na hindi naman members ng New Sitaw Corporation. Dapat, ang hingin ninyo, bago kayo umaksyon, ay yung complaint, actual complaint, mula doon sa mga miyembro. Kung sila ba, kami ba, ay na-scam. So, ipatupad lang ninyo yung batas. Pero this time, ang nakikita ko ay may problema sa Securities and Exchange Commission's mandate. Ano ba talaga yung kanilang trabaho? I-register yung negosyo, magbayad yung negosyante, ipasara yung negosyo. Hanggang ganun na lang ba? Tingnan nyo ngayon, naipit, tumenga yung kaso sa DOJ. Bakit? Wala kayong maipakitang ebidensya na nang-scam ang New Sitaw Corporation. Period. Kayo yung trigger kung bakit hindi na-withdraw yung pera ng maraming Pilipino. So, sa mga nanonood na ito guys, nakukuha nyo po ba? Nakukuha niyo po ba yung point ko dito? Yes, hindi natin na-withdraw yung pera natin. Pero ano yung trigger? Bakit hindi natin na-withdraw?
prior dun sa revocation order, meron ba sa inyo na hindi naka-withdraw ng pera? Let me know. And I hope this message ay marinig, no, ng taga SEC, ng Senate, para ma-review rin po nila kung ano po yung pinakang pagkakamali, kung saan po nagkaroon ng butas doon sa operasyon ng New Sitaw Corporation.